SMNI. Patok! May oportunidad sa bawat katok! Alright, nagbabalik na po ang programang Patok, may oportunidad sa bawat katok. Kami pa rin po ang inyong katok, mga kapartners. Ako po si kapartner Jillian. At ako naman po si kapartner Cristel. At magbabalik na po tayo sa ating talakayan about sa negosyo, tagumpay, diskarte, at syempre kung paano po naging matagumpay ang ganitong klaseng negosyo na hindi lahat kasi nagtatagumpay, pero ang mga naging matagumpay ay dapat pinapalakpakan. At ang bawat tagumpay may kwento talaga yan dahil merong mga maagang natuto at naging panalo. Ayan, kung ano ba ang kwentong nasa likod nito, ka-partner, ipakilala na po Ito natin. nga, mula sa accounting office patungo sa restaurant empire, mula sa simpleng alaala ng farm life hanggang sa legacy brand na kilala na ngayon. He is the visionary behind the multiple corporations at ang puso sa likod ng Flavianos. With over 20 years of business experience and a passion rooted in family, let's welcome the President and the CEO of Kapak Group of Companies, Mr. Christopher A. Bautro. Sir Chris, welcome po sa Patok sa DZAR. Yes. Kung mayroon po kayong nais batiin, pasalamatan at i-shoutout po, nasa inyo po yung opportunity po. Binabati ko yung ating mga nasa opisina ngayon na hindi kasama dito sa studio. Ganon din po yung aming nagsusuporta po sa amin, DTI, DOST, at yung ating mga fair na sinasamahan po, yung Philisports. Binabati ko po kayo. Ngayon po, nandito na po tayo sa pagkakataong ito ay sana po ay tuloy-tuloy po tayo. Okay. Sir, sino naman na yung kasama natin sa gilid, sir? Ayun. Sino Pakilala ba naman po ipapakilala? kayo, sir. Ako po si Matt Mendones Okay. from Kapak Altera. Okay. Ayan. Yung nasa gitna po is kayo po. Yes po. Ayan, siya po yung nasa standing. Ngayon, human, ano talaga, hindi na siya human size. Alive na alive. Okay. Wow, so ito po, ka-partner Christopher, ano po yung nag-inspired po sa inyo ngayon na yung transition po natin from being accountant to a businessman at nakalinya po sa food industry? Apo. Actually, Katok, ang ano po natin, ang ating business, nag-start po talaga ito from the traditions of my family. No? Ito po ay, ang Flavianos po na brand ay mula sa pangalan po ng aking tatay. Yan po. Simula po yan sa chili garlic, yung po yung kanilang ano doon. Pero bago ang lahat, ay ako po ay isang normal na empleyado lang noong pagkakataon, year 2005. Graduate po tayo ng accounting. And then, nagkaroon po tayo ng mga business support sa ating mga negosyante. Yes. No? Ako po yung inatasan mag-audit, mag-accounting dun sa kanilang business. And then later on, nakapag-ipon tayo, no? Nagtayo ako ng restaurant. Ito po yung Altera Grill and Restaurant at saka yung Unli Wings at saka Unli Bagnet. Pero during pandemic time talaga ay hindi natin maiwasan na talagang lahat naman po tayo Apektado. talagang nakakaranas po ng pandemic, ano po. Ang ginawa po natin, yung ating restaurant, nagkaroon po ako ng 7 branches po roon. Okay. Kaya lang po lahat po na yun ay naisara noon during pandemic Opo. time. And then nag-convert po tayo into deliveries ng mga pagkain natin at saka naisipan ko na rin i-food battles yung ating products. Okay, nagsimula po tayo doon sa mga gourmet, yung ating gourmet tuyo, yung ating kasi unli sanggupsal kami eh. Opo. Ang unang binatel talaga namin ay yung aming create na ano po, kimchi. Ayun po, binatel po namin yun. Kasi yun po yung patok during that time. Kasi simple, sanggupsal ka, yun po yung kapartner ng mga meat natin. Opo. And then nasundan din po ng maraming, nagkaroon po ako ng maraming innovations ng ating products hanggang dumating po sa mag-innovate ng chili garlic kasi yun po yung talaga na-expire sa akin. At saka nagkaroon din po tayo ng chicken pastil. Wow. Kaya opo, si chicken pastil ay ang concept po nito ay talagang traditional
na pater po na mula sa South. Yung ating at tradition po nito. Hindi po ito tulad ng chicken pastil na iba na yung ingredients po ginamit nito talagang hinanap pa po namin to sa sulok talaga ng na kung Ang saan pastil po kasi nag-originate. ay Opo. known sa Mindanao. Mindanao. Yes po. Kayo opo. po ba ay from originally? Actually, ako Bisaya po Bisaya talaga. nila. Ay, Bisaya okay. po ni sir. Alam mo Wala ka. Okay, walay ma-out of place diri Yeah, shout out sa mga tanang Bisaya. Okay, pastil kasi ay talagang originally From doon, Mindanao. From Mindanao. Yes. And then, sir, go on. Ayan po. And then nagkaroon din po tayo ng bagnet bagoong. Wow. Yan. Yung po rin yung ating patok din. At saka later on, nagkaroon na rin po ako ng mga pouches. Yung po yung ating cherries. Kasi nakita ko sa market, walang cherries na nakapouch eh. So, ang ginawa natin, nag-ano tayo ng cherries, nag-innovate tayo ng cherries. Start lang po tayo, bumili tayo sa Divisoria. And then nag-innovate, nag-practice hanggang sa naabot natin yung pinakalasang Pinoy talaga na cherries. Yan. Then dumating nag-innovate din kami ng dates at saka ng kiwi na dinihydrate po natin at saka ng yung ating bago ngayon yung santol. Yung santol. Apo. Yung mismong balat ng santol, yung makapal doon, yung aming kinayas po yon at saka yun yung aming pinerment at saka ginawa naming santol candies. Amazing, Wow, diba? pwede pala yun, no? Yung Oo. santol kasi talagang buto lang yung kinakain, Opo. tsaka yung laman niya. So, paano po nag-come up ka, partner Chris, yung mga ganitong klaseng ideas? Yung sabi niyo po nung pandemic, hindi naging maganda yung epekto po, no? So, financial crisis po yun nung pandemic. So, paano niyo po ito pinanghawakan? Ano pong klaseng mindset? And then, amazing po na nakabangon po ulit kayo. At the same time, mas nag-prosper po Mas yung marami na inyong yung negosyo. produkto. Actually, ka-partner, yung ano po natin, pangunahin na ating sinasandalan ay yung Panginoong Diyos eh. Yes. So yun po yung ating talagang huwag tayong bibitaw doon eh. And then kasunod na yan yung tagumpay natin, mararanasan natin kung hindi na tayo dumaan sa pagsubok eh. Ang pagsubok talagang humubog sa akin kung bakit ako nagpapakatatag pamilya bilang isang magulang, isang ama. Kailangan kong itaguyod ang aking pamilya anuman ang pagsubok ng buhay. Okay. Kaya tuloy-tuloy lang. Itong aking experience ngayon ay experience ko ito nung kabataan ko pa. Kasi kami po ay nung maagang nangulila sa magulang, Okay. pinabayaan, nag-aral, nagsumikap. 10 years akong lumayo sa mga kamag-anak, sa magulang, para maiiba lang yung aking environment ng buhay. Kasi kung hindi ako lalayo at hindi ako magpupurso ng aking edukasyon, yung pangarap ko, hindi ko matutupad po yan eh. Okay. Kaya 10 taon po akong nawalay sa kanila, tiniis ko yun. Okay. Hanggang bumalik ako sa kanila na mayroon ng success na sa buhay. Kumbaga may sakripisyo talaga yung ginawa niyo, sir, no? And I'm quite amazed talaga kasi from being in line to accounting, I mean for accountancy, tapos nag-venture kayo into business, malaking adjustment yan, di ba, sir? Opo, napakalaki. And how did you manage to do that, sir? Ano lang po, bali, ang motto ko lagi sa buhay, sabay lang sa agos ng tubig. Yun po yun eh. Kasi kung hindi natin gagawin yon at sasalungitan natin, mangyayari sa atin ay mabibigo lang tayo. So yun po. Kaya ako ay nanindigan ako doon sa pagkakataon na yun ang magbibigay sa akin ng pag-angat sa buhay. Yes. Okay. Ayan, nakaka-inspire naman. Nagsisimula pa lang yung talakayan, no? Pero nakaka-touch siya kasi iba talaga kapag meron kang pinagdaanan na kapag subukan, and then yun nga sabi po ninyo, is yun yung naging reason kung bakit ganito po kayo ka-persigido ngayon. Yes. Ito po, tanong ko po ka-partner Chris, kamusta po yung response po ng ating mga kababayan sa bago po yung mga products? Paano nyo po ito pinasok sa target market? At the same time, so far, kamusta po ang ating negosyo? Actually, nakakatawa po ka-partner, pero talagang ako po ay nasisiyahan kasi yung pinaghirapan kong produkto na buuhin at para makuha ko lang yung panlasang Pilipino, panlasang Pinoy,
panlasa ng mga consumer, ay talagang pinagsikapan ko bawat isa ng produkto, bawat bote ng aking nilalagay diyan na laman para po maibigay ko po sa mga consumer. Ang natutuwa lang po ako ngayon dahil nga po sa yung po yung nakaka-touch ng puso, kapartner, ano po, kapag nagpi-pre-taste po sila sa booth namin, kapag kami may basar. Oo. At pag tinitikman nila yung aming produkto, yung parang mapapapikit sila na Ang ito sarap. na yun masarap So, kasi yung nakakataba ng puso po yun Kaya yun yung nagbibigay sa akin ng inspiration kung bakit ako nagpapakatatag at Yes. saka nagpupursige pa na i-innovate pa yung produkto na ginawa ko. So, yun po. Ang galing, sir, no? Kasi talagang humahabol po kayo sa mga trend, Yes. sa innovation. I can really say, kasi yung mga packaging nila, Yes. like yung sa dates, sa sweet cherries, napakaganda ng packaging and then very catchy siya. Sa mata pa lang, parang mabubusog mo na yung mga consumers. Sino pong nakatoka sa ganitong, sa production, sa operation? Sino po ang may utak niyan? Ito po, kapartner, ano po. Lahat po na nakikita niyo po dyan, kapartner, lahat po ng concept, kulay, Yes. laman, Opo. lahat na nakasulat, ako lang po ang may. Kayo pa din po. Wow. Amazing. Opo. So, may creativeness pala yung si Sir, hindi lang sa math pala talaga. Ano po yan, pinagpupuyatan ko po talaga yan. Pinagpupuyatan talaga. Pag kinabukasan yan, alam na ng mga staff ko, i-approve nyo nga to, okay ba sa mata, masarap na. Sir, may kulang. Paminsan na ilalabas ko na parang nakukulangan pa ako. Sabi ko, Okay. kailangan maging perfect sa mata Kasi packaging, yan yung po yung unang panlabas kung ano yung sa loob. Yes, malaking epekto po talaga yan sa Yan yung business. magtatawag sa mga customers. Uy, ang Oo. ganda nito. Yung branding, no? Branding. Talagang importante na consider nyo po talaga siya at napakaganda. Ayun. Tapos ito po ka-partner, syempre, sa food industry, lalo na po may mga shelf life po yan, may mga Apo. expiration date. Paano nyo po kino-consider yung food and quality The control? quality. Yan. Isa rin po sa namin, pinagdaanan po yan. Dumaan po tayo sa mga trainings. Yung good manufacturing practice, kailangan na ipa-follow yan Kasi ang ating ahensya ng gobyerno, tulad ng FDA, masilan Yes. po dyan. Oo. Kasi pagkain po. Ini-ensure po natin yung ating kalidad ng ating produkto ay malinis at maayos. Masarap at quality yung ating produkto. Na kumbaga kung titingnan natin, hindi ako sa level lang nandito sa Pilipinas lang Tinitingnan ko yung produkto ko na pang-export. Wow. Ito po Tama. yung ating Mindset. Yun talaga ang nagpupush through kayo, sir. Yes. Kasi you have that kind of mentality na hindi lang siya para sa Pilipinas, ipapasok niyo siya sa global market. Yes, global. Pero ito ka-partner, ano po yung kahalagahan ng local pride? Since tayong mga Pilipino, gusto natin kasi mga local ang ating mga kumbaga mga business talaga natin, no, is made from Philippines. So, gaano kahalaga po yung local pride po pagdating sa negosyo? Gusto niyo po bang kilalanin itong mga products po natin as modern Filipino brand? Yes po, partner. Wow. Napaka po yan, nakakataba po ng puso po yan Kasi ang ating produkto, pinakikilala po natin, hindi lang naman po private na concept. Yes. Yan po ay pinakikilala po ng ating ng DTI. Kasama po tayo doon sa mga po nila, sa pagpo-promote, tinutulungan po nila tayo. Kailangan po maging fried tayo, maging Filipino fried po tayo So kaya kung papansinin niyo po yung aming packaging, mayroon niyang pinagmamalaking made in the Philippines. Wow, Apo. yun. Amazing. Yun Yun talaga ang yung importante. pinaka-importante. And then Philippine native, yung po yung aming dyan. Kasi gawang Pilipino po ito Although mayroon pong mga nagsasabi na yung wala tayong cherries, wala tayong kiwi, wala Walang tayong dates. dates sa Pilipinas. Paano mo nasasabing Philippine pride? No? Opo, ano po? Ito po ang aking sagot dyan. Okay. Yung produkto po na dinala ko dito sa Pilipinas na pinakikilala natin sa yung prutas na po na yan sa Pilipinas dahil wala po tayo. Yung po ay prutas lamang. Pero po ang paggawa po niyan is yung po yung pride po ng Pilipino. Kung paano ginawa, kung paano nilasahan,
kung paano inilagay sa pouch Yung at kung process. paano ipinakilala yung proseso po na yon. Yun po ang Philippine Pride. Yeah, nakaka-proud naman. Yes, No? and- Dahil, oo, Yeah, kasi yeah. may mga ganitong produkto din kasi. Kasi, personally, galing din kasi ako sa abroad, no? Yes. Tapos, yung mga ganito, nakikita ko na yan sa ibang bansa. And then, excited tayo na tikman yan dito sa Pilipinas. Kasi nga, gawang Pilipinas siya. Gawang Pinoy. Yes. Hinanda ng Pinoy ito. So, ano kaya yung kaibahan? Parang ganyan. Yes. At saka currently ba, sir, nag-ano kayo, export na kayo? Ngayon po ay planning po yung ating Planning. export. Ngayon Okay. nag-aayos lang po tayo ng mga documentation. Actually, marami na po nag-approach sa akin. Amazing. Tinatawag na kayo ng daming international tumatawag. market. Kasi kasama po kami sa International Food Fair. Yun. Yes. So marami pong nag-ano sa amin na kukuha kami, especially po yung aming santol Kasi yung santol po, ito po yung pinaka-Philippine native na produkto na ginawa ko. Kasi ang isipan ko noon, kung mayroong pinakilala tayo na produkto na minsan hirap bilhin dito sa Pilipinas, tulad ng cherries, dates, and kiwis, bakit hindi tayo gumawa ng Filipino products na prutas din na kaparehas nila na pwede naman natin ipakilala sa ibang bansa. Yes. So yun po yung ino-order sa amin. Actually lagi sold out po si Santol. Santol. Sa totoo lang po. Diba? Apo. Akalain mo yun, yung santol nalalaglag lang yan sa mga bubong. Sa probinsya. Sa probinsya, sa bahay namin, tinatapakan, nabubulok. Tapos minsan, ginagawa naming juice. Hindi mo akalain, no, na mapapakilala natin siya internationally. Yes. Ayun, so sa mga kapartners po natin na interesado pong umorder, mag-resell, mag-distribute, at pumakyaw po ng inyong mga produkto, saan po ba sila maaaring umorder at saan po kayo nakikita? Pwede i-contact. Okay, mga kapatok, pwede po kayo sa bumisit po sa aming website www.plabianosph.com. Pag binuksan niyo po yon, pwede na po kayo mag-order sa Lazada at saka sa TikTok. Okay. Pwede rin po kayo mag-personal message sa amin sa aming mga website, yung Plabianos, sa aming Facebook page para po personally mag-order sa amin directly. Apo. Mas malaking discount po ang ating may bibigay sa kanila. Wow. So currently, sir, si Fabianos, wala pa tayong physical store. Mayroon po tayong physical store Yun, nasa sir. Mall of Asia po. Mall of Ayun. Asia. Nasa Nasa third MOA level pala. Saan Mall of banda? Asia po. Saan banda, sir? Third level po sa Mall of Asia. Visit po kayo doon. Andun po yung local concept of parang ano siya parang Food fair? Opo. no? Pero standy po yon na permanent kami doon. Pwede kayo mag-visit doon sa aming booth. And then magiging available na po ito sa lahat ng 15 branches ng SM. Sa in front of supermarkets, ito po yung market sale po nila doon sa harapan. May sariling booth na binigay ang ating kapartner doon. Pwede po kayo mag-visit doon at saka bumili. Ayan, mga ka-partners, nakaka-excited naman matikman ang itong mga products na nasa harap namin. Yes. Pero syempre, bibigyan din natin ng daan, ng way, or ng chance na makapagsalita rin naman po ang ating ambassador, si ka-partner Matt Gabriel Mendones. Ano po ang part po ninyo as ambassador at gaano po ka-importante yung function po natin? Bukod po sa ambassador, ako rin po yung sales executive ng company. And then sa selling din po, lagi po ako na dun. Pag may mga event po kami. So, kayo po yung nakatoka sa sales and marketing. Yes. Ano pa po yung mga kapamaraanan, mga strategy na iniisip nyo po para mas lalo pa pong makilala at lalo pa pong tangkilikin, no, ng mga kababayan natin, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi maging sa international. Abroad. Yes. Ano yung ginagawa niyong marketing strategy, sir? Nagiging totoo lang po kami sa mga product namin and then naging transparent po kami. Lahat po yan is all natural po. All natural. Yes. Yun lang. Ganun lang yun kasimple. At proud po kayo Yes. sa produkto nyo. Yeah. At for sure naman, hindi ka nahihirapan i-market yung products mo, no? Honestly po, madali lang po siyang i-ano kasi Kasi sa tikim pa lang, Apo. sa sarap Itsura pa lang. yes po, mapapabili na Wala nang flowering words, wala nang eme-eme. Yes. Tikman mo, ikaw na bahala magsabi. 'Di ba? Ganun lang talaga Yes. kasimple. Hindi mo na kailangan lokohin or bigyan pa ng mas marami pang flowering words ang mga tao. Basta isang tikim pa lang, alam na nila kung paano May nila. pagmamahal din ba Oo. yung produkto? Ayan. And one thing that I want to ask, sir, also is,
of course sir, galing tayo sa Mindanao, 'di ba? Tapos iba kasi may mga iba kasing thinking yung ibang tao dito from the other parts of the Philippines. And now you had your business and then it's growing. Paano nyo naman po ma-inspire or ano po yung pwede nyo ma-advise sa mga kapwa po ninyo Mindanaoan or even other Filipinos na interested or gustong magnegosyo pero natatakot pa rin po magsimula or di kaya may pagdududa or dalawang isip po sa gagawin nila? Ang mapapayo ko lang po, tayo po ay pare-parehas po dumaan sa ganitong pakiramdam, ano po. Yes. Kung tayo naman po ay may kagustuhan, kumbaga parang dedicated tayo sa ginagawa natin, ituloy lang po natin 'yan. Wag po tayo mag-atubiling mag-rest doon sa ating umamuhunan doon sa ating gagawin kasi lahat po na 'yan kapag ikaw po ay masipag, matyaga at mapagmahal sa iyong ginagawa, yan po ay mayroong success na darating sa buhay mo. Amazing. Sa panahon po na puno tayo ng challenge, hamon, setbacks, stress, paano nyo po ino-overcome? Paano nyo po tinutugunan yung mga ganong klaseng panahon? Sa totoo lang po, minsan stressful po sa ganitong sitwasyon Yes, opo. Araw-araw naman po hindi tayo nawawalan ng stress sa buhay. Ang kailangan lang po natin dyan ay i-manage lang yung oras natin, iayos kung ano yung mga dapat, isa-isa lang. Huwag kasi mahirap po yung biglang tumangbak po agad sa atin, yung na akala natin ay kaya natin pero hindi naman pala natin kaya. So kumbaga parang 1:1 lang. Tapusin mo na yung problema ang una, and then bago tayo sumunod pa. Wow. Ito ka, partner Matt, ano pong masasabi niyong pinakamagandang karakter ng isang negosyante para magtagumpay pa po sa pagnenegosyo? More on, lagi lang po silang kaibiganin or maging ano ka lang sa kanila. Thoughtful. Thoughtful. Si sir naman, anong magandang karakter dapat meron sa isang negosyante, sir? Be humble lang. Be humble. At saka respect to the others. Yes. Napakahalaga po nun. Kasi kung ikaw, kumbaga parang sa negosyo lahat po dapat kaibigan mo. Hindi po, walang masamang tinapay doon sa bawat pagkakataon na kung saan ka man nandoroon. Tama, no, ka-partner. May mga nai-inspire, may mga gustong mag-resell, may mga talagang nagtatanong kung magkano po kaya ang bawat produkto po ninyo. Yung mga price range po, magkano po ba sila? Open po tayo for rebranding. Okay. Reseller at saka wholesale. Available po tayo. Open po tayo sa ganong concept. Ang presyo po, napakamura lang. Okay. Mag-range lang po yan ng 50 to 199 pesos. Wow, amazing. Okay. Including the dates, sir. Yes po. Wow, diba? Including the dates po. Uy, mahal kaya ang dates. Oo. Tsaka sa Di ba, ma'am? I know sa other brands, napakamahal talaga sa kanila. Ayan. So, ayan ka-partner, dahil limited lang po ang ating Apo. oras. Baka meron pa po kayong parting message po, yung mga hindi pa po namin natanong na gusto nyo pong ibahagi Sabihin. sa ating mga audience. Sa akin, lahat ng mga gustong mag-negosyo, simulan nyo na po. Ang gagawin lang po natin ay kung saan po kayo maging komportable sa gusto nyong pasuking negosyo, yun po yung inyong gagawin. Kailangan gamay po ninyo at alam po ninyo at alam nyo kung ano ang patutungahan po ng ating papasuking negosyo. Kung tayo man po ay nasa business industry malilinya. Ayan. Maraming amazing. salamat po ka-partner, Matt Gabriel, sa pagpapa-unlock po ninyo, ka-partner. Sorry. Sir Sir Christopher. Sir Christopher, I'm so sorry. Medyo nalito po ako dun sa ating but anyways, maraming salamat po ka-partner sa pagpapa-unlock po ng inyong mga sa pagpapa-unlock po ninyo dito sa Patok sa DZAR. Yes. Kasi dito po nagpapatunay po na sa bawat tagumpay po talaga ng negosyo, may simpleng simula po talaga. At napaka advantage po na maaga tayong natuto sa pagnenegosyo kasi
yun nga, panalo ka kapag may alam ka. Ayan, so salamat po muli sa inyo po sa pagpapaunlak nyo dito sa aming programa. Kaya mga kapartners, kung meron po kayong kwento na alam nyo pong tatatak at papatok po sa isipan ng bawat Pilipino, Abay, wag mong itago, kundi dapat ito iyong ibahagi at ipatok na yan. Ayan mga kapartners, bago po tayo magpaalam, lagi pong sinasabi sa Proverbs 10:4, a lazy person will end up poor, but a hard worker will become rich. Yes, nagpapahirap ang katamaran, ngunit ang kasipagan ay nagpapayaman. Yes, ayan mga kapartners, ako po si kapartner Ako Jillian. naman si kapartner Cristel. Yan, magsalo-salo po ulit tayo sa Lunes sa Yes. kaparehong oras at himpilan dito lang sa Patok. May oportunidad sa bawat katok. Inyong napakinggan ang iba't ibang kwento at kalaman dito sa programang Patok. Hanggang sa muli, magsama-sama ulit tayo tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Dito lamang sa DZAR 1026 Sunshine Radio Manila.